Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3201. Isa sa mga lalaki mula sa pamilyang Finn ay malamig na bumantong hininga at sinabing, ang isang tulad mo ay hindi pa karapat-dapat. Lumayo ka sa akin. Ang lalaking iyon ay puno ng kayabangan at paghamak. Nang marinig ito ng mga tao ni Penn, nagmadali silang tumawa at umalis. Tumingin lang si Philip sa mga galing sa pamilyang Finn. Alam niya na ang usaping ito ay hindi malulutas ng maayos ngayon, at naghanda siyang lumaban. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog. "Oh, Philip Clark, tingnan mo lang kung gaano karaming mga kaaway ang mayroon ka." Ibang grupo ito ng mga tao at ang pinuno ay walang iba kundi si Young Master Curry. "I heard from my guys that you want me to come in person, so here I am. Tingnan natin kung gaano ka kaya." Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata, tumingin sa mga tao sa paligid niya, at sinabing, "Napakagaling. Dahil nagtipon-tipon na ang lahat ng manggugulo, aalagaan kita sa isang iglap." Sa sinabi nito, nag-apoy si Philip. Gayunpaman, mula sa inaasahan ni Philip, isang dosenang o higit pang mga meka ang dumaong sa lupa sa oras na ito. "Philip Clark, ha? Naalala ko pa na binali mo ang isang braso ko." Alam ni Philip na boses iyon ni Penn. Pagkatapos makipagkita kay Philip, nakipag-ugnayan ang kampo ni Penn sa kanyang amo. Nang makuha ni Penn ang balita, agad niyang dinala ang kanyang mecha team na kanyang nabuo sa ibabang palapag. Tumanggo si Philip. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga kalaban na ginawa niya simula noong dumating siya sa bagong mundong ito ay tunay na nagtipon sa isang lugar. Dahil nandito na ang lahat, itigil na natin ang pag-aaksaya ng oras. Philip roared at tumalon sa hangin sa isang bola ng apoy. Ang una niyang target ay ang mecha team na dinala ni Penn. Ang mga mecha na ito ay nilagyan ng artilleria. Kung ang isang dosenang mecha ay nagpaputok ng sabay-sabay, ang pressure sa kanya ang magiging pinakamalakas. Nagulat ang lahat sa mabilis na takbo ni Philip. Lalo na iyong mga taong dinala ni Penn, sinimulan nila ang pagpapaputok kay Philip. Gayunpaman, ang bilis ng kanilang pagpuntirya ay masyadong mabagal. Nang magsimula ang pagpapaputok, tumalon na si Philip sa isang mecha at sinuntok ang hatch. Agad na nawala ng kakayahan ang mga nagninangas na apoy sa mecha. Hindi huminto si Philip sa mecha na ito ngunit tumungo sa ibang target. Ito ay ang parehong galaw, nag-aapoy sa mecha sa isang suntok. Nag-react din ang mga tao ng pamilyang Finn sa oras na ito at sinugod si Philip habang inaatake niya ang mga mecha. Ang mga sinag ng liwanag na kumakatawan sa antas ng kanilang talento ay kumikinang din mula sa kanilang mga katawan. Nakita ni Philip ang ilang practitioner na may elemental na talento na papalapit sa kanya. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, tila na-anticipate na ito ni Philip. Kaagad, ang apoy sa kanyang katawan ay naging hugis ng Chimera. Naglalagablab na kamao ng Chimera. Nagulat ang lahat sa pamilyang Finn, at ang elemental na talent practitioner na kasama nila ay gumawa ng kanyang hakbang sa oras na ito. Isang pader ang lumitaw sa harap ng mga miyembro ng pamilyang Finn. Isa itong pader na ganap na gawa sa tubig. Ang Chimera na nabuo ng apoy ay tumama sa dingding ng tubig, at isang pagsabog ng singaw ang pumuno sa hangin. Kabanata 3202. Gayunpaman, hindi mapigilan ng water wall ang nagninangas na Chimera. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabasag ang pader ng tubig at naglaho sa kawalan. Ang ilang segundong ito ay nagbigay ng pagkakataon sa pamilyang Finn na makatakas. Gayunpaman, habang pinupuno ng singaw ng tubig ang hangin at nakaharang sa paningin ng kabilang partido, ginamit ni Philip ang pagkakataong ito para atakihin sila isa-isa. Maya't maya'y naririnig ang mga hiyawan sa ulap. Sa oras na ito, ang malaking bilang ng mga tao ay naging isang dehado. Takot silang saktan ang isa sa kanila, kaya hindi sila nang ahas na barilin ng walang habas. Walang ganoong pag-aalala si Philip. Kaya lang niyang gawin ang gusto niya. Anyway, ang mga nasa ambon ay pawang mga kaaway niya. Sa sandaling ito, biglang inalis ng malakas na hangin ang singaw ng tubig. Matapos bumalik sa kailanawan ang lahat, ito pala ay kagagawa ng isang dala ni Young Master Curry. Siya ay isang mahuhusay na practitioner ng elemento ng hangin. Nang makita ito, nagulat ang lahat at hindi nakapag-react ng ilang sandali. Ngumisi si Philip. Sa orihinal na mundo, naalis niya ang hindi mabilang na mga powerhouse na may iba't ibang elemento. Bukod dito, si Philip ay isang likas na practitioner ng 5 elemento mismo. Gayunpaman, hindi na kailangang magpakita si Philip ng labis na lakas upang harapin ang maliliit na fries na ito. Patayin siya, sigaw ng pamilya Finn sa pagkakataong ito. Sa panahon ng pag-atake ngayon, ang mga miyembro ng pamilyang Finn ay nagdusa ng pinakamaraming pagkalugi.
Walang inaasahan na mawawalan sila ng isang katlo ng kanilang mga tao sa napakaikling panahon. Si Philip ay muling naging isang nagninangas na kay Mira, ngunit ang target niya sa pagkakataong ito ay si Young Master Curry at ang kanyang mga tao. Nang makita ito, agad na umiwas si Young Master Curry. Ang Wind Elemental Practitioner na dinala ni Young Master Curry ay nagpakawala ng malakas na bugzo ng hangin sa Flame Chimera sa oras na ito. Ang Flame Chimera ay tila naakit ng hangin. Kasunod ng malakas na hangin, sumugod ito patungo sa Wind Elemental Practitioner. Hindi nagtagal, nilamon ng Flame Chimera ang lalaking iyon. Nagulat ang lahat sa tanawing ito. Ang lalaki ay naging abo. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ng takot si Young Master Curry. Sa wakas ay napagtanto niya na nakipagkulitin siya sa isang tao na hindi niya dapat, at dahil dito, nawalan siya ng isa sa mga elemental practitioner ng kanyang pamilya. Kapag nalaman ito ng kanyang ama, hindi lamang simpleng parusa ang naghihintay sa kanya. Nang makita ito, tumakas si Pen kasama ang kanyang mga tauhan. Ang gayong kalaban ay hindi isang katulad niya na nagsimula ng mga mecha na kayang harapin. Hindi pinansin ni Philip si Pen na nakatakas. Mag-isa lang naman siya. Hanggat tumigil sila sa panggugulo sa kanya sa hinaharap, hindi siya gagawa ng inisyatiba na guluhin ang mga ito. Ang priority niya ngayon ay ang maging low profile. Sa isang iglap, nasa harap na ni Philip si Young Master Curry. Hinawakan ni Philip si Young Master Curry sa kanyang leeg at malamig na sinabi, "Napakamasunurin mong bata na pumunta rito ayon sa utos ko." Sa kaunting puwersa lamang sa kanyang kamay, nagsimulang umikot ang mga mata ni Young Master Curry sa likod ng kanyang ulo. Para naman sa mga miyembro ng Firm Family, nakatingin lang sila kay Philip sa malayo at hindi man lang naglakas loob na lumapit. Sa sandaling ito, lumitaw ang matandang lalaking nagbabantay sa test tower. "Tumigil ka." Kabanata 3203. Nang makita ang matanda, sinulyapan lang siya ni Philip nang hindi kumala sa pagkakahawak. Sinabi ng matanda, "Philip, alam kong galit ka, ngunit alam mo ba kung ano ang magiging kabayaran kung makikipag-usap ka sa iilang malalaking pamilyang ito mula sa ibabang palapag ng Underground City?" Hindi nagsalita si Philip, ngunit alam niya na kung talagang kalabanan niya ang mga pamilyang ito, lahat ng puwersa sa ibabang palapag ay sasailalim sa reshuffle. Sa kaguluhan sa ibabang palapag, hindi mabilang na mga inosenteng tao tulad ni Emily ang mamamatay ng malungkot. Sa huli, pinakawalan sila ni Philip. Sinabi sa kanila ni Felipe, "Makinig kayong mabuti. Kung guguluhin mo ulit ako, hindi na ako maawa. Tandaan, ang babalang ito ay para sa lahat." Pagkatapos magsalita, kumalas si Philip sa pagkakahawak. Marahas na umubo si Young Master Curry. Walang inaasahan na mangyayari ito. Nakinig ng buong buo si Philip sa matanda dahil sa nasa likod ng nasa gitnang edad na lalaki. Sa nakaraang mensahe ng communicator, napansin ni Philip na ang mensahe tungkol sa Blackwater Forest ay may pattern ng Dark Golden Cougar sa dulo. Ang pattern na ito ay kapareho ng larawan sa Dark Golden Card na ibinigay sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakuha nito ang atensyon ni Philip. Nang makitang aalis na ang lahat, nakangiting tumingin ang matandang lalaki kay Philip at nagtanong, "Ngayon, interesado ka bang makilala ang commander ng ating Cougar Squad kasama ko?" Ito ang hinihintay ni Philip. Agad niyang sinabi, "Pangunahan." Sa ilang simpleng salita, sinundan ni Philip ang matanda sa ibang lugar. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang lugar na tiyak na matatawag na mansyon sa ibabang palapag. Nang pumasok si Philip, nakita niya ang maraming tao sa tinatawag na mansyon na ito na nakasuot ng parehong damit. Lahat sila ay may pattern ng isang Dark Golden Cougar sa kanilang mga damit. Bumulong ang matanda kay Felipe, "Dito kita iiwan. Maghintay dito. Sa tingin ko malapit na siyang lumabas." Pagkatapos magsalita, tumalikod ang matanda at lumabas. Sinimulang obserbahan ni Philip ang lugar na ito. Ito ay hindi masyadong malaki. Dahil maraming tao dito, mukhang hindi naman kalakihan ito kahit na napakalaki ng lugar. Sa sandaling ito, may biglang umakbay kay Philip. "Hoy, baguhan, first time mo sa Cougar Squad, ha?" Sinulyapan ni Philip ang lalaki na may partikular na malinaw na katawan. "Hyena, huwag mong takutin ang baguhan. Kung maluha-luha siya, wala tayong yaya dito." Nang marinig iyon, napasimangot lang si Philip. Tumawa ng malakas yung mga yon. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay lumapit kay Philip na may masamang ngiti. "Halika, baguhan. Tingnan ko kung ano ang kaya mo. Ito ay isang mandatoryong aralin upang sumali sa Cougar Squad." Agad namang hinawakan ng lalaking nagngangalang Hyena si Philip mula sa likuran. Napaatras si Philip, ngunit nagawang hilahin ng lalaki ang mga damit ni Philip. Sa oras na ito, nakita niya ang pattern ng ahas sa dibdib ni Philip. "Hulaan mo kung ano ang nakita ko." Ang rookie na ito ay may napakagandang tato sa kanyang katawan. Hayaan ang lahat na makita ito.
Pagkasabi nito ay pop unit na sana ni Hyena ang mga damit sa dibdib ni Philip. Kabanata 3204. Sa sandaling ito, inabot ni Philip at hinawakan ang kamay ng lalaki. If you dare touch me, I won't mind turn you into a dead hyena. Malamig na sabi ni Philip sabay hawak sa wrist ni Hyena. Bagamat alam niya na ito ay isang espesyal na seremonya ng pagtanggap sa ilang mga lugar, hindi niya ito nagustuhan. Lalo na't ayaw ni Philip na sumali sa Cougar Squad. Gayunpaman, ang mga taong naririto upang manood ng kasiyahan ay nagpalakpakan at natuwa sa sinabi ni Philip. Hyena, mukhang hindi ka naman sineryoso ng bagong dating. Kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Ngumiti si Hyena at sinabing, eksakto ang iniisip ko. Habang nagsasalita, inabot niya ang kamay para buhatin si Philip sa ere, ngunit sa kanyang pagtataka, tila nakaugat ang mga paa ni Philip sa sahig. Gayunpaman, mas nagalit si Hyena dito. Umungol si Hyena, at 6 na sinag ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Isang 6-star talent practitioner. Kumunat ang noo ni Philip. Hindi siya nagulat sa lakas ng lalaking ito kundi sa medyo may edad na lalaki. Gaano kaya siya katatag kung lahat ng nasasakupan niya ay kasing lakas ni Hyena? Ganun pa man, hindi may galaw ni Hyena si Philip kahit kaunti. Sa sandaling ito, halos lahat ng naruroon ay nagbubo. Nakaka-let down. Nakaramdam ng sobrang hiya si Hyena. Agad namang bumigat ang mga suntok niya. Bahagyang ginalaw lang ni Philip ang katawan at napaatras si Hyena. Maya-maya, itinuro ni Philip si Hyena at sinabing, sabi ko sa iyo, kapag ginugulo mo ulit ako, gagawin kitang patay na Hyena. Nang marinig iyon, napangisi si Hyena at sinabing, good for you. Hindi ko inaasahan na may mga galaw ka. Naglakas loob ka bang makipaglaro sa akin sa arena ng buhay at kamatayan? Nagbago ang ekspresyon ng lahat sa tanong na iyon. Nang makita ito at marinig ang sinabi ni Hyena, napatigil ang lahat sa pagsasalita. Walang inaasahan na mag-iimbite si Hyena ng isang bagong dating na pumunta sa arena ng buhay at kamatayan. Hyena, wala pang naghamon sa mga alituntuning itinakda ng amo kaya huwag lumampas ito. May magiliw na nagpaalala kay Hyena sa oras na ito. Gayunpaman, sa oras na ito, walang pakialam si Hyena sa mga patakaran. Sa halip ay nagsalita si Philip. Sige, gawin na natin. Panipi. Walang pag-aalinlangan, tumingin si Philip sa square ring. Napatulala ang lahat. Walang inaasahan ang resultang ito. Mas mabilis si Philip kay Hyena at naglakad papunta sa square ring. Mabangis na tiningnan ni Hyena si Philip at sinabing, handa ka na ba? Sinabi ni Philip, kung handa ka, ako rin. Pagkasabi ni Philip ay agad siyang sinugod ni Hyena. Napakabilis niya. Gayunpaman, mas mabilis siyang pinalipad. Habang sumusugod si Hyena, pinalayas siya ni Philip. Tumingin si Philip sa lahat ng naruroon at nagtanong, mayroon pa bang gustong umakyat at pumunta? Kabanata 3205. Nang walang pagbubukod, walang sino man ang kalaban ni Philip, at walang sino man ang makaligtas sa isang round sa ilalim ng mga kamay ni Philip. Tama na. Tumigil ka na sa panggugulo. Inaasar ka lang ni Mr. Clark. Hindi mo ba nakikita iyon? Nang marinig ni Philip ang boses na ito, nakita rin niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nagbigay sa kanya ng dark golden card. Ngumiti kay Philip ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, Mr. Clark, patawarin mo sila. Sila ay isang grupo lamang ng mga taong magulo. Bumaba si Philip sa singsing at sinenyasan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na hindi siya nasaktan. Medyo diplomatiko ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Hindi lamang inalis ng kanyang mga pahayag ang pagkabalisa ni Philip, ngunit itinaas din niya ang katayuan ni Philip at pinahintulutan ang kanyang mga nasasakupan na panatilihin ang kanilang dignidad. Hayaan mo akong magpakilala. Ako ang pinuno ng Cougar Squad, Cougar Yorkshire. Isa akong 7-star talent practitioner ng Wood Element. Tumingin si Philip sa kamay ng kabilang partido at kinamayan ito, ngunit sinabi lang niya, Philip Clark. Ngumiti si Cougar kay Philip at sinabing, hindi ito ang lugar para pag-usapan. Punta tayo sa opisina ko. Sinundan ni Philip si Cougar sa kanyang opisina. Umupo si Philip sa upuan at sinabi kay Cougar, sabihin mo sa akin kung bakit mo ako dinala rito. Bumantong hininga si Cougar at sinabing, dapat ay nakatanggap ka ng balita tungkol sa Blackwater Forest. Tumango si Philip. Sinabi ni Cougar, para sabihin sa iyo ang totoo, may magandang lalabas sa Blackwater Forest, na umakit sa mga hindi kilalang nilalang na iyon. Ang dahilan kung bakit kita hinahanap ay para hilingin na dalhin mo ang aking mga tao sa Blackwater Forest. Philip tumingin sa kanya sa pagkagalit. Bakit niya ipagkakatiwala kay Philip ang ganoong gawain? Hindi ba siya natakot na kunin ni Philip ang tinatawag na magandang bagay para sa kanya? Bukod dito, bakit hindi dalhin ang kanyang mga tauhan doon mismo?
Bago pa makapagtanong si Philip, tumawa si Cougar at sinabing, hindi mo kailangang makitang kakaiba. Kung hindi dahil sa katotohanan kailangan kong pigilan ang mga tao sa gitnang palapag na agawin ang bagay na ito mula sa amin, ako mismo ang nagdala ng aking mga tauhan doon. Nakangiting tanong ni Philip, sigurado ka bang makukuha ko ang magandang bagay na binanggit mo? Tumawa si Cougar. Actually, kanina pa kita inoobserbahan. Kung hindi makukuha ng isang taong may kakayahan ang bagay na iyon, natatakot ako na ang iba ay wala ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang pinto. Pumapasok si Hyena sa kwarto. Boss, nandito ang mga tao ng Firm family, hinahanap si Philip. Gusto daw nilang makipagsettle ng score sa kanya. Napabuntong hininga si Philip at sinabing, mukhang may mga taong ayaw magpakita ng paggalang kay Commander Yorkshire. Okay, hayaan mo akong lumabas at eyebash sila. Pagkasabi nun ay lumabas na si Philip. Paglabas niya, nakita ni Philip si Young Master Finn. Sumisigaw si Young Master Finn, Philip Clark, nakansela ang engagement ko dahil sa iyo. Kabanata 3206. Nang makita ni Young Master Finn si Philip, parang kakainin niya ng buhay si Philip. Tiningnan lang siya ni Philip nang walang pakialam at sinabing, dahil sa akin. Parang wala naman akong karangalan, di ba? Napakalungkot ng mukha ni Young Master Finn. Sinabi sa kanya ng mga lalaking dinala niya, Young Master Finn, itigil na natin ang pag-aaksaya ng oras at patayin na lang siya. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya Finn ay hindi makakaranas ng gayong kahihiyan. Nang marinig iyon, ngumuso si Young Master Finn. Ano pang hinihintay mo? Sige na. Nang matapos siyang magsalita ay lumabas na si Cougar. Tumingin siya sa Young Master Finn at malamig na sinabi, Young Master Finn, aalis ka na sa linya. How dare you gulo sa Cougar Squad? Si Young Master Finn ay tumingin ng solemna at sinabi kay Cougar, Commander Yorkshire, maaaring hindi mo ito alam, ngunit kung hindi dahil kay Philip Clark, hindi sana kinansela ni Arlene ang ating pakikipag-ugnayan at ginawa akong katatawanan ng buong ibabang palapag. Gayunpaman, nakangiting sinabi ni Cougar, makikipaghiwalay ba si Arlene sa iyo at magpapakasal na lang kay Mr. Clark? Umiling si Young Master Finn. Hindi naman ganoon, pero kung hindi niya ginaisang ang talento ni Arlene, hindi sana kinansela ni Arlene ang engagement namin. Ngumiti si Philip at sinabing, kaya ba hindi ka naglakas loob na makipag-away sa pamilya Shannon ngunit sa halip ay pumunta ka rito para hanapin ako? Tama si Philip. Kung kayang guluhin ni Young Master Finn ang pamilya Shannon, makikigulo na sana siya sa sandaling kinansela nila ang kasunduan sa kasal. Hindi rin niya hahanapin si Philip. Malamig na sumagot si Young Master Finn, tumingin kay Philip, at sinabing, itigil na natin ang kalokohan. Dapat mamatay ang isa sa atin ngayon. Nang marinig iyon, tumawa si Cougar at sinabing, kung ganoon, Young Master Finn, maaari kang pumunta sa arena ng buhay at kamatayan kasama si Mr. Clark. Iyon ang pinakamakatarungang paraan at tinutupad din ang pangangailangan na may mamatay. Sa sinabi nito, ang mga tao ng Cougar Squad ay lumabas din sa oras na ito. Naghiyawan ang lahat sa tunog ng laban sa arena ng buhay at kamatayan. Galing. Pumunta tayo sa Life and Death Arena. Sinulyapan lang ni Philip si Young Master Finn na walang pakialam at nagtanong, so, do you dare? Malamig na umungol si Young Master Finn. Tara na. Ang tinatawag na Life and Death Arena ay hindi isang espesyal na lugar. Inilagay lang nila ang dalawang tao sa magkahiwalay na espasyo na natatakpan ng ilaw na screen. Matapos pumasok ang dalawang tao, hindi sila makakalabas hanggang sa mamatay ang isang partido. Walang pag-aalinlangan, humakbang si Philip sa arena ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, sa oras na ito, tumingin lang si Young Master Finn sa likod ni Philip at ngumiti. Hindi lamang siya pumasok sa arena ng buhay at kamatayan, ngunit sinabi niya sa isang katabi niya na pumunta sa halip. Philip Clark, hindi ka pa karapat-dapat para makipaglaban sa akin sa buhay at kamatayan. Imposibleng umatras si Philip sa puntong ito. Iyon ay dahil ang subordinate ni Young Master Finn ay nakapasok na sa arena ng buhay at kamatayan. Philip Clark, ha? Ipinapayo ko sa iyo na huwag makipagpunyagi ng walang kabuluhan. Hayaan mo akong patayin ka ngayon at maaari ka pang magkaroon ng buong katawan. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinisingil ni Philip ang lalaki. Ang target ni Philip ay si Young Master Finn, kaya wala siyang pakialam sa taong ito at gusto lang niyang tapusin ang mga bagay ng mabilis. Nang makitang sumugod na si Philip, sumigaw ang lalaki ng malakas, pumunta ka sa impyerno. Sa dagandong na ito, 4 na sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang katawan sa isang iglap. Malinaw, siya ay isang 4-star practitioner. Gayunpaman, sumiklab lang ang ilaw sa kanyang katawan nang hawakan ni Philip ang kanyang leeg. Kaagad pagkatapos, pinalakas ni Philip ang kanyang kamay at nabali ang leeg ng lalaki.
Malinaw na hindi inaasahan ni Young Master Finn na magiging ganoon kabrutal si Philip, ngunit natawa si Cougar sa eksenang ito. Si Philip ay walang awa at mapagpasyang. Malinaw na magiging mabuting katulong siya. Siyempre, iyon ay kung payag si Philip na sumali sa Cougar Squad. Lalabas na sana si Philip sa oras na ito, ngunit sa kanyang pagtataka, nilingon ni Young Master Finn ang katabi niya at sinabing, "Ikaw na ang susunod." Magpalat-palat hanggang sa mamatay siya sa pagod. Kabanata 3207. Sa utos ni Young Master Finn, may sumugod pang pumasok bago lumabas si Philip. Gayunpaman, dahil nakita ng lalaking ito ang mga kakayahan ni Philip noon, agad siyang umatras sa gilid pagpasok niya sa arena. Katulad ng naunang kalaban, 5 sinag ng liwanag ang sumabog mula sa kanya. Isang 5-star talent practitioner. Gayunpaman, kahit na ang kanyang antas ay mas malakas kaysa sa naunang lalaki, namatay siya ng mas mabilis. Agad na dumaan ang suntok ni Philip sa katawan ng lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na binigyan ni Philip ng pagkakataon ang iba na makapasok sa arena ng buhay at kamatayan. Mabilis siyang lumabas at hinawakan si Young Master Finn. "Bitawan mo ako. Hindi mo kayang pakialaman ang isang taong kakilala ko." Agad na nagpumigla si Young Master Finn sa hawak ni Philip. "Ang iyong pagkakakilanlan. Sa tingin mo ba ay may anumang pagkakaiba sa akin ang iyong pagkakakilanlan?" Sinuntok siya ng malakas ni Philip, at lilipad na palabas si Young Master Finn. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinawakan muli siya ni Philip. Upang harapin ang isang mahinang tulad ng Young Master Finn, hindi gumamit ng maraming lakas si Philip. Ganunpaman, sa ilang suntok lang ni Philip, dumura na ng dugo si Young Master Finn at halatang nakabitin ang buhay niya sa isang sinulid. Nang makita ang sitwasyong ito, bagamat gustong labanan ng mga tao ni Young Master Finn si Philip, wala silang kalaban-laban. Maaagaw lang nila si Young Master Finn kay Philip at pinagbantaan, "Maghintay ka lang. Siguradong hindi ka pababayaan ng pamilyang Finn." Hindi sila hinabol ni Philip. Alam niyang kahit patayin niya silang lahat, hindi niya mapipigilan ang pamilya Finn na alamin ang bagay na ito. Lumapit si Cougar kay Philip at sinabing, "Kanina mo lang ba pinatay si Young Master Finn?" Tumango si Philip at mahinang sinabi, kung hindi man lang ma-accident, mamamatay siya pagdating niya sa bahay. Nang marinig iyon, nagulat si Cougar. "Hindi ka ba talaga natatakot na ang pamilyang Finn ay maghaiganti sa iyo?" Ngumiti lang si Philip at sinabing, "Mas nag-aalala ako na hindi nila ako susundan. Kung maghihiganti sila sa akin, magkakaroon ako ng pagkakataong kumita ng star dollars at pumunta sa mas mataas na palapag." Matapos marinig ang mga salita ni Philip, nag-isip si Cougar ng mahabang panahon at sinabing, "Kung gusto mong pumunta sa susunod na palapag, maaari kitang irekomenda, ngunit kailangan mo muna akong tulungan." Tumingin si Philip kay Cougar at tinanong, "Ano ito?" Kabanata 3208. Wala namang espesyal. Kailangan ko lang na sumali ka sa Cougar Squad pansamantala at pumunta sa Blackwater Forest. Pinag-isipan ito ni Philip at sinabing, "Kailangan kong pag-isipan ito." Iyon ang layunin ni Cougar, na mapasali si Philip sa Cougar Squad. Gayunpaman, alam ni Cougar na si Philip ay dapat na mas angkop na ipakita ang kanyang mga talento sa isang mas malaking plataporma at mas mataas na palapag. Ang lungsod sa ilalim ng lupa ay totoong nahahati sa iba't ibang klase. Kahit na ang Cougar Squad ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na organisasyon sa ibabang palapag, hindi ito maaaring magkaroon ng pagkakataon sa gitnang palapag. Sayang. Sayang ang talento. Napabuntong hininga si Cougar Yorkshire. Umalis si Philip pagkatapos ng casual na pakikipag-chat kay Cougar. Madilim at problemado ang mga mata ni Cougar habang pinagmamasdan si Philip na umalis. Alam niya na ang isang tulad ni Philip ay maghahanap ng isang pagkakataon upang makamit ang mas mataas na taas kahit na ano. Hindi na nakalayo si Philip bago niya nakita sina Emily at Iris na tumatakbo palabas. Nagulat sila sa nakita ni Philip. "Brother Philip, ngayon ka lang ba pumunta sa Life and Death Arena?" Tanong agad ni Emily kay Philip. Tumango si Philip, ngunit nagtataka siya kung paano nila nalaman. Inilabas ni Emily ang kanyang communicator, na nagpakita ng record ng laban ni Philip ngayon lang. Ang ilang mga tao ay naglagay din ng mga taya. Medyo nagulat ito kay Philip. Sabi ni Iris sa dalawa sa pagkakataong ito, hindi ito ang lugar para mag-usap. "Punta tayo sa bar ko." Nang marinig iyon, pumunta sila sa bar ni Iris. Sa bar, sinabi ni Philip sa kanila kung bakit kailangan niyang pumunta sa Life and Death Arena at kung paano niya natalo si Young Master Finn hanggang mamatay. Nang marinig ni Iris ang balita, tumayo siya. "Anong sabi mo? Pinatay mo ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Finn." Tumango si Philip. Sa sandaling ito, balis ang nagbalik-balik si Iris sa bar. "Philip, bakit ka naging impulsive? Hindi mo ba alam na si Young Master Finn ay nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Finn?"
Siguradong magagalit sa pamilya Finn ang aksyon mo. Walang pakialam na sinabi ni Philip, dapat bang tumayo na lang ako doon at hayaan na lang nila akong patayin. Nang marinig iyon, sinabi ni Emily kay Philip, okay, itigil na natin ang mga salitang walang kabuluhan. Kukunin ko ang isang tao na magpapeke sa iyo ng isang peking pagkakakilanlan para pumunta ka sa gitnang palapag. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, isang malinaw na boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Huli na para tumakbo ngayon. Nang marinig ito, napalingon silang tatlo sa pintuan. Isang babae ang nakatayo sa pintuan na may malaking sable sa likod na hindi bagay sa kanyang figure. Napakunot ang noo ni Philip nang makita ang babaeng ito at nagtanong, sino ka? Hinawakan ng babae ang malaking sable at hinample si Philip. Ako ang nakatatandang kapatid na babae ng young Master Finn na iyong binanggit, Lorna Finn. Hinawakan ni Philip ang kamay ng babae at iniwasan ang kanyang saber. Sa wakas ay nakitang mabuti ni Philip ang babaeng ito. Pambihira siyang matangkad at balingkinita na walang bahid ng taba sa katawan. May bakas din ng ligaw sa kanya. Bitawan mo ako. Biglang sumigaw ang babae nang sumabog ang isang mahigpit na aura mula sa kanyang katawan. Sinamantala ni Philip ang sitwasyon at tumabi. Kabanata 3209. Sa oras na ito, sinabi ni Emily, Lorna Finn. Hindi ka ba pumunta sa North Battle District? Bakit ka bumalik? Nang marinig iyon, napangiti ang babae. Napakaalam mo nang malaman na nagpunta ako sa North Battle District. Ngumiti si Lorna kay Emily at sinabing, ngunit dati ka ring miyembro ng pamilyang Finn, kaya normal lang ang pagkakaroon ng ilang balita. Natigilan si Philip at napatingin kay Emily. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ibang pagkakakilanlan si Emily, at tila nauwi ito sa ganito dahil sa isang espesyal na dahilan. Sa sandaling ito, sinabi ni Lorna kay Philip, ikaw, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, lumabas ka na at huwag kang maistorbo. Ngumiti lang si Philip at lumabas ng bar. Patuloy na hinihila ni Emily ang damit ni Philip at sinabing, Philip, huwag kang gumawa ng anuman sa kanya. Ang North Battle District ay isang larangan ng digmaan sa pagitan ng ibaba at gitnang palapag. Siguradong napakalakas niya kung makakabalik siyang buhay mula sa lugar na iyon. Nakangiting umiling si Philip at sinabing, kahit gusto ko, imposibleng maiwasan ito, kaya paglaruan ko na lang siya. Pagkasabi nito ay nag-walk out si Philip. Bahagyang tumawa si Lorna at naglakad palabas habang hila-hila ang kanyang malaking saber. Tama ka dyan. With that said, nasa kalye na siya. Paglabas niya, hinubad niya ang kapa na suot niya at ipinakita ang uniforme ng labanan na kumakatawan sa North Battle District. Sapat na ang balingkinitang pangangatawan at pambihirang anyo ni Lorna para maakit ang mga tao sa lansangan. Ang kanyang uniforme sa labanan ay lalong ikinagulat ng lahat. Tingnan mo, hindi ba iyon ang uniforme mula sa North Battle District? Narinig ko na may isang babae lamang sa North Battle District na kilala bilang Queen of the Doom. Walang tigil ang daldala ng mga tao nang biglang may lumapit. Nakita ni Philip si Cougar mula sa malayo. Marahil ay narinig niya ang balita at pumunta dito upang iligtas si Philip. Napansin din ni Lorna si Cougar. Hindi na siya nagdalawang isip at sumambulat na may 7 sinag ng liwanag, na nangangahulugan na siya ay isang 7 star na practitioner. Nang sumiklab ang liwanag, sumugod siya kay Philip. Ang malaking sable sa kanyang kamay ay naglabas ng malamig na liwanag na parang pupunitin si Philip. Gayunpaman, hindi rin naging mabagal si Philip. Nang lalaslasan na siya ng kanyang sable, kinatok ni Philip ang gilid ng sable gamit ang kanyang bisig. Kinailangan ni Lorna na ilipat ang kanyang momentum upang maiwasan ang malakas na impact. Hindi masama. Kung wala kang ganoong lakas, hindi mo mapapatay ang kapatid ko. Mahinang sabi ni Lorna. Gayunpaman, nang marinig ni Philip ang kanyang sinabi niya na walang pakialam, talagang hindi kailangan ng maraming pagsisikap na patayin siya. Ngumisi si Lorna at nilaslas si Philip habang sinasabing, matalas ang dila mo. Sa muling pag-iwas ni Philip, bigla niyang nakitang nakakulong ang kanyang mga paa. Sa ilang mga punto, ang mga baging ay sumibol mula sa lupa. Kabanata 3210. Ngumiti si Lorna at sinabi kay Philip, nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo na Wood Elemental Practitioner din ako. Siya ay tila medyo suplado tungkol dito. Muli niyang dinampot ang malaking sable habang ang isang kislap ng kalupitan ay tumawid sa kanyang mukha. Nang muli niyang laslasin si Philip gamit ang malaking saber na iyon, sumigaw si Cougar, hold your attack. Gayunpaman, walang pumapansin o nakapansin sa kanya dahil sa mga sandaling ito ay may nagliyab na bola ng apoy mula sa mga kamay ni Philip. Kinuyam ni Philip ang kanyang mga kamao at inihagis ang isang Chimera Fist. Isang Chimera na gawa sa apoy ang sumugod kay Lorna, na hawak pa rin ang malaking saber. Sinunog din ng apoy na iyon ang mga baging sa katawan ni Philip sa isang iglap.
Nang makita ni Lorna ang Flame Chimera, nagulat din siya, or rather, nabigla. Hindi niya inasahan na si Philip ay napakalakas at isa ring elemental practitioner, na nagkataon ay ang elemento ng apoy na sumalungat din sa kanyang elemento ng kahoy. Tuloy-tuloy ang paghampas ni Lorna gamit ang kanyang sable. Hindi ito para umatake kundi para ipagtanggol. Ganun pa man, nilamon siya ng Flame Chimera. Kung hindi siya tinulungan ni Cougar sa oras, maaaring nasunog na siya ng buhay. Lorna, nasaksihan ko ang buong pangyayari nang mamatay ang kapatid mo. Kung hindi hiningi ng kapatid mo, hinding-hindi siya papatayin ni Philip. Sigaw ni Cougar. Malamig nang umuso si Lorna sa sinabi ni Cougar. Alam niya na hindi siya katugma kay Philip ngayon, kaya hindi na niya inatake si Philip nang walang kabuluhan. Sa pagkakataong ito, natatawang sabi ni Cougar, Lorna, alam kong bumalik ka dahil sa Blackwater Forest. Si Philip ang pangunahing puwersa para makapasok tayo sa Blackwater Forest, kaya isantabi muna natin ang ating mga personal na hinaing sa ngayon. Bagamat maaaring patayin ni Philip ang babaeng ito, pumasok si Cougar, kaya hindi na lumayo pa si Philip. Alam ni Lorna na binibigyan siya ng pagkakataon ni Cougar na umatras, kaya agad siyang ngumuso at sinabing, tapusin na natin ang usaping ito para sa araw na ito. Pagkatapos malutas ang usapin ng Blackwater Forest, aayusin ko ang score sa iyo. Pagkasabi nun ay umalis na si Lorna bitbit ang malaking sable sa likod. Tumingin si Philip kay Cougar. Bakit ko siya pakakawalan? Masasabi ng sino mang may matalinong mata na walang pagkakataon si Lorna kung talagang gustong makipagdeal sa kanya ni Philip. Gayunpaman, pumasok si Cougar sa oras na ito, walang alinlangan na hiniling kay Philip na palayain siya. Siya ay isang mahalagang manlalaro ng North Battle District. Kung papatayin mo siya, hindi ka nila bibitawan, kaya mas mabuting huwag mo siyang guluhin. Napamulat ng mata si Philip nang marinig iyon. Umakyat si Cougar at may inilagay sa kamay ni Philip. Ibibigay ko ito sa iyo bilang kabayaran. Habang nagsasalita siya, kumuha si Cougar ng isang bato at ibinigay kay Philip. Isang bato. Nagulat si Philip, ngunit nakilala ito ni Iris sa tabi niya. Philip, ito ay isang bato ng enerhiya na maaari nating i-extract ng growth fluid. Bilasan mo at panatilihin itong ligtas. Dahil nakilala ito ni Iris, ngumiti si Cougar at sinabing, dahil may nakakakilala dito, ang bagay na ito ay madaling harapin. Pagdating ng panahon, hahanapin ka ng Cougar Squad at sabay silang pupunta sa Blackwater Forest. Sa sinabi nito, umalis si Cougar. Hinawakan ni Philip ang bato at kinalikot ito ngunit hindi malaman kung paano ito gagamitin. Paimpel niyang inabot kay Iris. Matapos siyang kausapin ni Lorna, si Emily ay nasa loob at hindi na nagsalita. Lumapit si Philip kay Emily at tinukso siya, anong problema? Nag-iisip ka ba ng masarap na hapunan? Kabanata 3211. Tumangala si Emily. Umiling siya at sinabing, malaki ang respeto ko noong nasa pamilya pa ako ng Finn, pero hindi ko inaasahan na balang araw ay iiwan ko ang pamilyang Finn. Sa wakas ay isiniwalat ni Emily ang dahilan sa pagtatanong ni Philip. Noon, ang ama ni Emily ay isang sikat na figure sa pamilyang Finn, ngunit siya ay pinalayas kasama ng lolo ni Emily dahil nakilala niya ang ina ni Emily sa North Battle District. Simula noon, si Emily at ang kanyang lolo ay naiwan sa isa't isa. Tumangala si Philip at nagtanong, gusto mo pa bang bumalik sa kanila? Nang marinig ang tanong ni Philip, umiling si Emily at sinabing, wala akong nararamdaman para sa pamilyang Finn noong una, kaya wala akong pakialam kung babalik ako o hindi. Tumango si Philip at biglang nagtanong, kung ganoon, gusto mo bang pumunta sa gitnang palapag para hanapin ang pamilya ng nanay mo? Mabilis at masiglang tumango si Emily. Matagal na niyang hinahanap-hanap ang pamilya ng kanyang ina sa gitnang palapag, ngunit pagkatapos noon ay malungkot niyang ibinaba ang kanyang ulo. May chance pa ba ako? Nakangiting hinaplos ni Philip ang kanyang ulo at sinabing, oo naman. Huwag kalimutan, ikaw ay isang space elemental practitioner ngayon. Saan ka man pumunta, naniniwala akong mas gusto ng mga tao ang mga may kakayahan. Bahagyang tumawa si Emily at sinabing, tara na at hanapin natin si Leopard. Ngumiti si Philip at nagpaalam kay Iris bago sila pumunta sa boxing arena ni Leopard. Laking gulat ni Philip nang dumating sila ni Emily sa boxing arena na abutan nilang naglilinis si Arlene. Nang makita niya sina Philip at Emily, yumuko si Arlene kay Philip at sinabing, Mr. Clark, ikinalulungkot ko na hinaras ka ng pamilyang Finn dahil sa akin. Hindi nagkomento si Philip ngunit tumingin sa paligid at sinabing, ginawa mo ang lahat ng ito. Ang boxing arena ay mukhang kasing ganda ng bago. Sa oras na ito, lumabas si Leopard, na ikinagulat ni Philip. Sakto, sa physical fitness ni Leopard, hindi siya dapat nakarecover ng ganoon kabilis.
Ngumiti ng same time si Leopard at sinabing, "Boss, sabi ni Arlene naghanda ka daw ng growth fluid para gamutin ang mga sugat ko." "Salamat." Saglit na natigilan si Philip, hindi umamin o itinanggi. Tumingin siya kay Arlene at nagtanong, "Gawa mo rin ba yan?" Natural na alam ni Arlene na tinutukoy ni Philip ang growth fluid at ang refurbished underground boxing arena. Ngumiti siya kay Philip at sinabing, "Tanggapin mo na lang ito bilang pasasalamat ko, okay?" Pilit na ngumiti si Philip. Talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin para makalimutan niya ang kanyang pasasalamat. Habang nag-iisip, lumapit si Arlene kay Philip. Imbitahin ka sana ng tatay ko sa pamilya Shannon. I wonder kung kailan ka magiging free." Yung pamilya Shannon. Tatay ni Arlene. Nagulat si Philip. Wala talaga siyang ideya kung bakit gustong makita siya ng ama ni Arlene. Kabanata 3212. Gayunpaman, kung iisipin, malamang na may kaugnayan ito sa pamilyang Finn. Kung gusto ng iyong ama na ipaliwanag ko ang tungkol sa insidente ng pamilyang Finn, sa palagay ko ay wala akong masasabi. Nang marinig iyon, natigilan sandali si Arlene. Ang insidente ng pamilya Finn. Hinanap ka ba ng pamilyang Finn? Lumapit si Emily sa oras na ito at sinabi kay Arlene, "Oo naman." Nakipag-away pa si Philip kay Lorna Firm ng North Battle District dahil sa bagay na ito. Kung hindi papasok si Cougar Yorkshire ng Cougar Squad, natatakot ako na hindi pa matatapos ang usaping ito. Nang marinig iyon, napayuko si Arlene. Bumulong siya kay Philip, "I'm sorry, hindi ko talaga inaasahan na magdadala ako ng labis na problema sa iyo." Pagkasabi nito ay napayuko ang ulo niya. Gayunpaman, tumawa lang ng mahina si Philip at sinabing, "You don't need to apologize to me. Hindi mo kasalanan. Sa katunayan, hindi ito gaanong problema." Kahit wala si Arlene, sasama sana si Philip sa Cougar Squad. Hindi siya maaaring manatili sa ibabang palapag magpakailanman. Gayunpaman, mas nakaramdam ng pagsisisi si Arlene nang marinig ang sinabi ni Philip. "Maaari pa ba akong manatili dito at sanayin ang aking elemento sa iyo?" Biglang tumangala si Arlene na may bakas ng pagmamakaawa sa kanyang mga mata na para bang wala siyang pinagnanasapang iba sa kanyang buhay. Ngumiti si Philip at sinabing, "Oo naman. Nabayaran mo na ang tuition fee." Lalong gamaan ang pakiramdam ni Arlene na para bang nahahawa sa magandang kalooban ni Philip. Gayunpaman, tila medyo emosyonal si Emily nang tumingin siya kay Arlene. Leopard walked up sa Philip sa oras na ito. Tumawa si Leopard at sinabi kay Philip, "Boss, narinig ko sa mga tauhan ko na pumunta si Teddy dito para maghanap ng gulo at nakipag-ayos ka sa kanya." Tumango si Philip at nakangiting sinabi, "Mula ngayon, gusto kong tumutok ka sa iyong pagsasanay at itigil ang pakikialam sa mga ganoong tao." Agad namang tumango si Leopard at tumawa ng same time. Gayunpaman, sa sandaling ito, may biglang pumasok. Ito ay walang iba kundi ang kapitan ng unang pangkat ng bantay ng pamilya Shannon. "Philip Clark, ha? Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko last time?" Agad niyang sinampal si Philip pagkapasok niya. Sinulyapan lang siya ni Philip at hindi umimik. Halatang lumapit siya matapos malaman na nandito si Arlene. Kumunat ang noo ni Leopard at tinanong ang kapitan, "Sino ka sa palagay mo para pagsalitaan ng ganyan ang amo ko?" Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Leopard, malamig na ngumuso ang kapitan ng first team. Kaagad pagkatapos, isang malakas na bagzo ng hangin ang humahampas sa Leopard. Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata. Natural niyang napansin na ginamit ng kapitan ang elemento ng hangin para salakayin si Leopard. Sa kanyang kasalukuyang antas, hindi makalaban si Leopard. Agad na humakbang si Philip sa harapan ni Leopard at mahinang sinabi, "Mukhang hindi kagalang-galang ang palihim na pag-atake sa isang tulad nito." Nang marinig iyon, malamig na sinabi ng kapitan, "Pumunta tayo sa arena ng buhay at kamatayan, kung gayon. Iyan ang pinakamarangal na gawin." Lumapit si Arlene sa kapitan. "Maraming beses ko nang sinabi sa iyo na hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking mga gawain. Bakit nakikialam ka pa?" Nilaybot ng mga mata ng kapitan ang katawan ni Arlene bago niya sinabi, "Kung hindi dahil sa patriarch, hindi ako mag-aabala." Siyempre, ang patriarch ng pamilya Shannon ay ang ama ni Arlene. Kabanata 3213. Sa muling pagbanggit ng kanyang ama ay lumungkot ang mukha ni Arlene. Sinabi ni Patriarch na bibigyan ka lang niya ng 3 araw. Kung hindi ka pa rin babalik sa pamilya Shannon pagkatapos ng 3 araw, hindi ko magagarantiya kung ano ang susunod na mangyayari. Umalis ang kapitan sa boxing arena ni Leopard matapos sabihin ito. Nag-isip si Philip at naramdaman na ang layunin ng Patriarch ng pamilya Shannon sa pagnanais na makita siya ay malamang na hindi lamang dahil sa pamilyang Finn. Lumapit si Arlene kay Philip, at tinanong niya ito, "Alam mo ba kung bakit ako hinahanap ng iyong ama?" Umiling si Arlene.
Ang kanyang ama ang gumawa ng lahat ng mga desisyon sa bahay, at anuman ang kanyang desisyon, walang sino man ang maaaring baguhin ang mga ito sa isang kapritsyo. Bukod dito, hindi rin alam ng lahat ang mga dahilan. Walang sabi-sabing tumango si Philip. Sa sumunod na 2 araw, patuloy na ginagabayan ni Philip si Leopard at ang iba pa. Si Arlene ay napakasipag sa mga araw na ito, ngunit ang may pinakamalaking pag-unlad ay si Emily. Ang kanyang pag-unawa sa mga alituntunin ng espasyo ay tila mas mahusay kaysa sa iba. Ilang beses ding pumunta dito si Iris sa mga panahong ito, pero dahil nag-practice siya sa bar ng mag-isa pagkatapos subukan ang kanyang elemental talent. Sinubukan ni Philip ang iba ng libre sa umaga para sa susunod na 2 araw. Dahil malapit na siyang magpunta sa Blackwater Forest, hindi niya masanay ang iba, kaya pansamantalang itinigil ang cram school. Kara-rating lang niya ngayon sa test tower nang harangin siya ng matanda mula sa test tower. Mr. Clark, malapit na magpunta sa Blackwater Forest. Dapat ay nagre-report ka na sa Cougar Squad sa ngayon at sinusubukan ang iyong star power para matukoy ang posisyon mo sa squad. Nang marinig iyon, nagulat si Philip at nagtanong, ano? Kailangan kong subukan ang aking lakas bago ako pumunta sa Blackwater Forest. Nakangiting sabi ng matanda, oo naman. Hindi lang para subukan ang level mo kundi pati ang elemental talent mo para matukoy ang battle teams. Nang matapos magsalita ang matanda, nakita ni Philip ang dominanteng kapitan ng pamilya Shannon. Tumango muna siya sa matanda bago bumaling kay Philip at sinabing, you really have guts. Hiniling ng patriarch na makita ka, ngunit walang balita mula sa iyo sa loob ng 2 magkasunod na araw. Hinihintay mo bang imbitahan ka ng personal ng ating patriarch bago ka umalis? Nang marinig iyon, bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, hindi ba alam ng iyong patriarch na naging abala ako sa pagsasanay sa kanyang anak nitong 2 araw? Napabuntong hininga ang kapitan nang marinig iyon. Whatever. Cut the crap at sumama ka sa akin ngayon. Walang magandang maidudulot sa iyo na paghintayin ang ating patriarch. Bumulong din ang matanda kay Philip, kung gusto mong pumunta sa itaas na palapag, mas mabuting makipag-ugnayan ka sa pamilya Shannon. Mayroon silang malapit na relasyon sa mga medikal na negosyante sa gitnang palapag. Tiyak na hindi pupunta si Philip kung hindi niya narinig ang tungkol sa mga medikal na negosyante. Nagmamadali siyang pumunta sa pamilya Shannon ngayon. Gayunpaman, pagdating niya doon, nalaman ni Philip na ang pamilya Shannon ay naghanda ng 3 hamon para sa kanya. Kabanata 3214. Hindi nagtagal, dinala ng kapitan ng first team si Philip sa pamilya Shannon, na hindi katulad ng karamihan sa mga gusali sa ibabang palapag. Ang estilo ng gusali ng pamilya Shannon ay mas primitive, karamihan ay pinalamutian ng kahoy sa halip ng mga walang kwentang bakal na accessories. Ang pagtingin lamang sa arkitektura at dekorasyon ay nagtatakda sa kanila sa mga tuntunin ng katayuan. Ang hindi inaasahan ni Philip ay ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran nang makapasok siya sa kakaibang gusaling ito. Sa oras na ito, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa gilid. Philip Clark, ang pamilya Shannon ay nagtakda ng 3 hamon para sa iyo. Makikilala mo lang ako, ang patriarch ng pamilya Shannon, kung malalampasan mo ang 3 hamon na ito. Sa sandaling natapos ang mga salita, dumilim ang buong paligid. Kumunat ang noo ni Philip. Simula nang dumating siya sa lupain ng kabilang baybayin, maraming natutunan si Philip tungkol sa elemental na talento mula kina Emily at Iris. Ito ay dapat na isang senaryo na ginawa ng isang dark elemental practitioner. Ang mga practitioner lang ng dark element ang may ganitong kakayahan na gawing ganap na kadiliman ang isang tao. Sa sandaling ito, may isang matulis na bagay na tumusok kay Philip. Wala man lang makita si Philip, kaya instinct lang niyang naiwasan ang pag-ataking ito. Gayunpaman, isang pulang ilaw ang kaagad na sumabog mula sa katawan ni Philip. Nagliyab ang apoy sa katawan ni Philip, ngunit wala pa rin siyang nahanap na paraan para maipaliwanag ang kanyang paligid. Bagaman ang elemento ng apoy ay may ilang mga katangian ng elemento ng liwanag, hindi pa rin ito pareho. Siguradong delusional ka para subukang gamitin ang elemento ng apoy para talunin ang madilim kong elemento. Isang boses ang lumutang sa dilim. Nang marinig iyon ni Philip, tumawa lang siya. Siyempre, maaari ring harapin ng elemento ng apoy ang madilim na elemento, ngunit kailangan itong gawin sa ibang paraan. Philip biglang stomp kanyang mga paa. Kumalat ang apoy sa lahat ng direksyon sa ilalim ng kanyang mga paa na parang apoy. Dahil hindi ko ito matatalo, tingnan natin kung kaya ko itong lumunin. Mahinang sabi ni Philip. Sa ilalim ng patuloy na nagninangas na apoy, sa wakas ay humina ang makapal na madilim na elemento. May matulis na namang tumusok sa kanya sa dilim. Gayunpaman, hindi nakaiwas si Philip sa pagkakataong ito ngunit tinapakan lamang ang kanyang mga paa. Isang fire chimera ang tumayo mula sa apoy sa sahig at hinaranggan ang pag-atake, sinundan ito ng ilang fire chimera.
Sa isang kisap mata, sunod-sunod na naputol ang madilim na elemento. Sa oras na ito, napagtanto ni Philip na nakatayo sa harap niya ang kapitan ng unang koponan. Ibilang mong maswerte ka, panunuya niyang sabi kay Philip. Gayunpaman, sa paghaharap ngayon, hindi napigilan ni Philip ang kanyang maitim na elemento dahil sa swerte. Ito ay isang pagpapakita ng pagdurog ng lakas, ngunit alam din ni Philip ang iniisip ng kapitan. Bagamat walang tao, tiyak na may nanunood sa laban ngayon lang. Sa pag-iisip na ito, walang komento si Philip. Kahit na pumasa ka sa unang hamon, hindi magiging ganoon kadali ang susunod. Pagkasabi niyon, malamig na sumangot ang kapitan ng first team at winagaway ang kamay. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng manipis na baluti ang lumitaw sa harap ni Philip. Sa utos ng kapitan, ang mga taong ito ay sumugod kay Felipe nang hindi na nagpatuloy. Sinisingil din sila ni Philip. Bang! Kabanata 3215. Sa mahinang tunog, dama po ang suntok ni Philip sa isang tao. Gayunpaman, ang suntok na ito ay lumikha lamang ng ripple sa taong iyon. Natigilan si Philip. Dahil nandito lang siya para lagpasan ang mga hamon, naisipan niyang pigilin ang pag-atake. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-atake ay hindi makakasakit sa kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito, natawa ang kapitan at sinabing, Philip, nagulat ka ba? Ito ang protective armor na bagong gawa ng middle floor, na espesyal na ginagamit para depensahan laban sa mga pag-atake ng mga star talent practitioner. Napatingin si Philip sa lahat. Dahil ang bagay na ito ay ginamit para sa pagtatanggol, maaari niyang salakayin sila ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na sinugod muli ni Philip ang mga taong ito, ngunit sa kanyang pagtataka, bigla silang naghiwa-hiwalay sa oras na ito. Sa biglaan, ang mga alon ng mga alon ay kumalat sa kanila, at nakita ni Philip ang mga ito na naglalaho sa kanyang tagiliran. Sa sumunod na segundo, lumitaw sila sa likod ni Philip. Tumalikod si Philip at muling sumuntok. Sa pagkakataong ito, nagliyab ang baluti ng taong nataman. Sumunod, mabilis na kumilos si Philip habang pinasabog niya ang mga taong ito, at patuloy na sumiklab ang apoy. Nang makita ang eksenang ito, tumawa ang kapitan ng unang koponan at sinabing, hindi ko akalain na magiging napakalakas ng iyong mga pag-atake na kahit na ang baluti ay hindi mapigilan. Kung ganoon, hayaan silang subukan ang iyong depensa. Pagkatapos niyang magsalita, tinanggal ng mga taong iyon ang kanilang baluti at muling pinagsama ang mga ito. Naging machine gun. Hindi kumilos si Philip. Sandaling tumibok ang machine gun, at nagbago ang ekspresyon ni Philip. Napakalakas ng suntok na ito na kahit si Philip ay kailangang ipagtanggol ang sarili. Sa isang iglap, ikinaway ni Philip ang kanyang kamay, at isang alon na nabuo ng elemento ng tubig ang bomb alot sa pag-atake. Boom! Nakakabingi ang pagsabog, at naka-atras na si Philip sa malayo. Gayunpaman, talagang hindi niya inaasahan na ang pamilya Shannon ay maglakas loob na maglunsad ng gayong pag-atake. Sa sandaling ito, may narinig siyang boses. Tama na. Ang tinatawag na challenge na ito ay biro lang na ginawa ko kay Mr. Clark. Nang makita ang taong ito na naglalakad palabas, bahagyang nanlamig ang mga mata ni Philip. Ito dapat ang patriarch ng pamilya Shannon na gustong makita si Philip. Ikaw ba si Philip Clark na kinagigiliwan ni Arlene? Seryoso siyang tumingin kay Philip, ngunit nakasimangot si Philip sa sobrang galit. Bakit mali iyon? Ano ang ibig niyang sabihin sa Philip Clark na kinagiliwan ni Arlene? Kailan ba siya nagustuhan ni Arlene? Nagulat si Philip at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Nang marinig ang tanong ni Philip, walang pakialam na sinabi ni Patriarch Shannon, nakarating na ang pamilyang Finn sa iyong pintuan, hindi ba? Hindi mo ba alam na kinansela ni Arlene ang kasal nila ng Firm family dahil sa'yo? Don't tell me hindi mo alam ang tungkol dito. Bagamat mahinahong nagsalita si Patriarch Shannon, may hindi mapag-aalinlangan ng tono sa kanyang boses. Bukod dito, nakatutok ang mga mata niya kay Philip. Kung maglakas loob si Philip na sabihin na hindi niya alam, agad na kumilos si Patriarch Shannon. Kabanata 3216. Nang makita si Patriarch Shannon na may ganoong seryosong ekspresyon, pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata. Ito ay tahasang pananakot. Kahit anong tingin ni Philip, pagalit siya. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Philip, kung gayon, bakit mo ginagawa ito? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Patriarch Shannon, at sinabi niya kay Philip, ito ay walang iba kundi ipagkatiwala ang aking anak na babae sa iyo. Nang marinig iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Philip. Kung tatanggi siya ng tahasan, maiinis si Patriarch Shannon. Gayunpaman, paano maipapangako ni Philip ang kabilang partido at makakasama si Arlene? Ito ay talagang isang dilema. Ano? Ayaw mo bang pakasalan ang anak ko? Inayos ni Philip ang kanyang ekspresyon at sinabing, Patriarch Shannon, hindi naman sa ayaw ko, ngunit hindi ako karapat-dapat sa iyong anak.
Mangyaring bawiin ang iyong kahilingan. Nakakabaliw. Biglang sumigaw si Patriarch Shannon, at naramdaman ni Philip ang malakas na hangin na humampas sa kanya. Nagngangalit ang aura ni Patriarch Shannon. Kumakanta rin ang kanyang damit ng walang hangin. Kalmadong tumangala si Philip, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Patriarch Shannon. Hindi siya nagsalita o gumalaw. Nakatayo lang siya. Gayunpaman, kahit na walang sinabi si Philip, ang kanyang kahulugan ay halata. Kung sila ay dumating sa suntok, Philip ay hindi rin magpipigil. Sa oras na ito, biglang tumunog ang tagapagbalita ni Patriarch Shannon. Tumingin siya sa ibaba at sinabi sa kapitan ng unang koponan, buksan ang pinto. Kakabukas pa lang ng pinto nang pumasok si Cougar na tumatawa. Patriarch Shannon, matagal na tayong hindi nagkita simula noong huling naghiwalay tayo. Nasa harapan na ni Philip si Cougar habang nagsasalita. Tumingin si Patriarch Shannon sa taong nasa harapan niya na may nagbabagang mga mata, malamig na ngumuso, at nagtanong, Cougar, nandito ka ba para sa kanya? Tumawa si Cougar at sinabing, alam mo rin ang Blackwater Forest. Siya ang main force ng Cougar Squad ko ngayon. Sa sinabi nito, biglang nawala ang aura ni Patriarch Shannon. Tapos na ba ang pagsubok niya sa Cougar Squad? Tanong ni Patriarch Shannon. Umiling si Cougar at sinabing, hindi pa ito nagsisimula. Kung interesado ka, maaari kang pumunta sa Cougar Squad kasama ako ngayon. Magsisimula pa lang tayo sa pagsusulit ngayon. Ngumiti si Patriarch Shannon at sinabing, kung ganoon, sasama ako sa iyo para makita kung gaano kalakas ang batang ito. Walang sinabi si Philip bagkus ay sumunod na lang kay Cougar palabas. Hindi niya inasahan na makikilala ni Cougar si Patriarch Shannon, at mukhang magkasundo rin sila. Hindi nagtagal, dumating ang tatlo sa Cougar Squad. Ang iba't ibang mga pagsubok ay isinasagawa sa sandaling ito. Sumama sa kanila si Philip. Sa isang sulyap, halos masasabi niya na ang pagsusulit ay ginawa sa ilang bahagi. Ang una ay pisikal na lakas, na sinusundan ng elemental na talento, at panghuli, aktwal na labanan. Gayunpaman, nang makita ng lahat na si Philip ay personal na dinala ni Cougar, may ilang hindi kasiyahan sa kanilang mga mata. Pagtingin nila kay Philip, hindi rin sila pala kaibigan. Sinabi ni Cougar kay Philip, Philip, dapat sumali ka rin sa pagsusulit. Sa isang banda, ito ay upang ipaalam sa lahat ang iyong lakas, at sa kabilang banda, ito ay upang ipaalam sa iyong mga kasamahan sa koponan na maging pamilyar sa iyong mga kakayahan. Mas mabuting bumuo ng isang koponan at magtulungan sa labanan. Panipi. Tumanggo si Philip. Dahil sumali siya sa Cougar Squad, hindi maiiwasan ang pagsubok. Naglakad si Philip sa lugar upang subukan ang kanyang lakas at reflexes. May mga taong kumukuha ng pagsubok sa lakas sa oras na ito. Ito ay dalawang lalaki sa Cougar Squad na mukhang mga tore na bakal. May bitbit silang tigisang meke na mas matangkad sa kanila. Umubo ang mga kalamnan sa kanilang katawan, at nakangiting sinabi ng dalawa kay Philip, Hoy, sa liit mong tangkad, sana hindi ka mamatay sa pagod bago subukan ang iyong lakas. Ngumiti lang si Philip nang walang sabi-sabi. Ang pagsubok sa lakas na ito ay palaging simple at magaspang. Ito ay walang iba kundi ang pagpayag sa mga tao na pumili ng iba't ibang meka na may iba't ibang timbang upang hatulan ang kanilang mga antas ng lakas. Si Philip ay sumulyap sa paligid, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa huling itim na bakal na meka, na dapat ay ang pinakamabigat dito. Ang dalawang matipunong lalaki na nakakita sa eksenang ito ay ngumiti at sinabing, I advise you not to overestimate your strength. Ang itim na bakal na meka na iyon ay hindi kayang hawakan ng isang tulad mo. Kabanata 3217. Malumanay na sinabi ni Philip, kung hindi kakayanin ng isang tulad ko, pwede ba? Pagkatapos magsalita, dumating na si Philip sa harap ng itim na bakal na meka. Hinawakan ni Philip ang itim na bakal na meka gamit ang dalawang kamay. Napatingin ang lahat kay Philip. Matagal na silang hindi nakakita ng ganoong tanawin. Bagamat ang meka na ito ay matagal nang naging testing tool sa Cougar Squad, ang bigat ng mga meka na ito ay hindi biro. Lalo na yung Black Iron Mecha. Siguro walang sino man sa buong Cougar Squad ang makakagalaw nito maliban kay Cougar. Sa oras na ito, ang mga kamay ni Philip ay sumabog sa lakas. Gusto niyang subukan ang bigat nitong itim na bakal na mecha. Ang bigat ng Black Iron Mecha na ito ay hindi kapanipaniwala, talaga. Handa nang baguhin ni Philip ang kanyang poster at iangat ang itim na bakal na mecha sa isang iglap. Gayunpaman, nang makita ng lahat na bumitaw si Philip, naisip nila na susuko na si Philip. Agad na umalangaw-ngaw ang bus. Maging ang dalawang malalaking lalaki kanina ay natawa at sinabing, tulad ng sinabi ko kanina, wala ka na sa kaibuturan. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakita niyang muling hinablot ni Philip ang itim na bakal na mecha. Tumayo ka, sigaw ni Philip. Dahan daw ang itinaas ni Philip ang itim na bakal na mecha. Ano ba? Talagang binuhat niya ang itim na bakal na mecha na iyon.
Ang mga bulalas ay umalangaw-ngaw sa Cougar Squad sa isang iglap. Sa oras na ito, ibinaba ni Philip ang itim na bakal na mecha at naglakad patungo sa lugar kung saan nasubak ang reflex speed ng walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Napakapitit ng batang ito. Paano niya talaga nabubuhat ang itim na bakal na mecha? Nakakaloka. Ang lugar para sa pagsubok ng reflex speed ay isang koridor. Ang iba't ibang mga kagamitan na kumokontrol sa iba't ibang mga umaatake na armas ay inilagay sa koridor na ito. Isang sulyap lang si Philip at papasok na sana sa loob. Hindi niya napansin na isang lalaki ang nagtakda ng minimum na pagitan ng pag-atake mula sa labas bago pumasok si Philip. Kabanata 3218. Ito ay isang koridor upang subukan ang bilis ng mga reflexes, ngunit sa sandaling pumasok si Philip, napagtanto niya na may mali. Iyon ay dahil batay sa bilis ng isang karaniwang tao, ang mga pendulum, armas, at maging ang bilis ng pag-indayog ng guillotine at higanteng palakol ay hindi magiging ganoon kabilis. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagsubok, hindi isang bagay na sinadya upang patayin. Dahan daw ang pumasok si Philip bago siya ngumiti at umiling. Sa totoo lang, ang antas ng pagsubok na ito ay wala sa kanya. Dahil pumayag siya sa pagsusulit, seryoso itong gagawin ni Philip. Ang tao sa labas laughed kakaiba bilang Philip walked in, at ang dalawang matipunong lalaki dumating sa oras na ito. Paano na? May dagdag ka ba para sa batang iyon? Nang marinig iyon, ang taong nag-adjust ng agwat ng pag-atake sa pinakamababa ay sinabing nakangiti, syempre. Kung hindi, paano ko matatawag ang aking sarili na iyong kaibigan? Ang batang iyon ay nasa para sa isang magandang oras. Gayunpaman, bago nila matapos ang kanilang mga salita, nakita nila si Philip na nakatayo sa pintuan na nakatingin sa kanila ng mahinahon ng walang buhok. Nakalabas ka agad. Sabay-sabay na tanong ng tatlo. Bahagyang tumango si Philip at sinabing, oo naman. Nakita kong sarado ang labasan sa kabilang side, kaya bumalik ako sa parehong paraan. Paano ka naging mabilis? Posible bang hindi ka na pumasok at sinasabi mo lang sa amin na nakapasa ka? Walang pakialam na sinabi ni Philip, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang sumama sa akin at tingnan mo mismo. Habang nagsasalita siya, lumapit si Cougar. Philip, ang bilis mong lumabas sa reflex test. Hindi ba nila binuksan ang switch ng proteksyon para sa iyo? Umiling si Philip. Ewan ko dyan, pero Commander Yorkshire, may nakita akong depekto sa disenyo ng lugar na ito. Walang labasan sa loob, kaya maaari lang akong bumalik sa parehong paraan. Tiningnan ni Cougar ang switch sa dingding ng reflex speed test area at ngumuso. Aniya, ang labasan ay sarado, ang agwat ng pag-atake ay ang pinakamaikling, at ang switch ng proteksyon ay naka-off. Kayo talaga ang pinakamagagandang subordinate na meron ako. Nang marinig iyon, namutla ang mga mukha ng mga taong iyon. Ngayon, base sa bilis ni Philip kanina, pwede na kayong pumasok at kumuha din ng parehong pagsubok. Kung hindi mo maabot ang bilis niya, walang sinuman sa inyo ang papayagang lumabas. Hindi siya nagsalita o pinigilan ni Philip. Dahil sila ay gumawa ng isang hakbang sa kanya, dapat silang maging handa sa pagbabayad ng kaukulang presyo. Kahit na ito ay isang scheme. Habang pinapanood silang pumasok na may malungkot na mga mukha, sinabi ni Philip kay Cougar, Commander Yorkshire, maaari ko bang malaman kung ako mismo ay makakabuo ng isang koponan? Tumaas ang kilay ni Cougar at nagtanong, sinasabi mo ba na ayaw mo sa mga tao ko? Nang marinig iyon, ngumiti si Philip at umiling. Ayoko lang na maging strangers ang mga kasama ko. Hindi nila naiintindihan ang aking mga ugali, at hindi ko naiintindihan ang kanilang mga porma sayon sa labanan, kaya mas gusto kong dalhin ang aking sariling mga tao. Kabanata 3219. Nang marinig ang sinabi ni Philip, at iniisip ang nangyari kanina, sa wakas ay bumantong hininga si Cougar at sinabing, bueno, dahil iyon ang kaso, hindi mo na kailangang ipagpatuloy ang iyong pagsusulit. Kapag nabuo na ang iyong team, hahayaan kitang magkaroon ng group test. Katatapos lang magsalita ni Cougar nang pasalamatan siya ni Philip, salamat, Commander Yorkshire. Sabi ni Cougar, huwag masyadong seryosohin ang group test na iyon. Dahil hindi natin alam kung gaano kalakas ang kalaban, ayaw ko ng mga hindi kinakailangang casualty. Kung ang iyong koponan ay bumagsak sa pagsusulit, sana ay pumayag ka sa aking pagsasaayos at pumasok sa ibang koponan. Tumango lang si Philip. Kung tutuusin, may naiisip ng kandidato si Philip. Bagamat nagpasya si Cougar na mayroon lamang isang araw si Philip bago niya kailanganin ang laban sa virtual na larangan ng digmaan ng Cougar Squad, sa paraan ni Philip, naniniwala siyang sapat na ang isang araw. Pagkatapos umalis sa Cougar Squad, tumungo si Philip sa bar ni Iris. Nang pumasok siya sa bar, nakita ni Philip na wala na sa negosyo ang bar. Pagkatapos ng lahat, si Iris ay naging isang star talent elemental practitioner.
Simula noon, sinisikap ni Iris na intindihin ang kanyang elemental na talento. Nang makita niya si Philip na naglalakad papasok sa kanyang bar, tumawa si Iris at sinabing, pambihirang bisita. Sigurado akong wala ka rito, kaya sabihin mo sa akin kung ano ang nagdadala sa iyo dito. Nang walang pag-aalinlangan, agad na pumunta si Philip sa likod ng bar counter, kumuha ng bote ng beer, binuksan ito, at humigop. Hayaan mo akong kontakin sina Leopard at Emily. Mag-uusap tayo pagdating nila. Nag-video call si Philip kina Leopard at Emily sa communicator ng sabay. Boss, anong meron? Nang maikonekta na ang video, pawis na pawis si Leopard. Malinaw, si Leopard ay nagsasanay sa kanyang sarili, at si Philip ay tumango nang makita niya ito. Minsan, ang masasamang tao ay hindi nakahanap ng pagkakataon na maging mas mabuting tao. Halika sa bar ni Iris. May kailangan akong sabihin sa iyo ng harapan, ibinaba ni Philip ang isang bote ng beer at sinabi. Sa oras na ito, ikinonekta rin ni Emily ang video. Kuya Philip, uuwi ka ba para sa hapunan ngayong gabi? Bumili ako ng maraming masasarap na pagkain. Nang marinig iyon, ngumiti lang si Philip at sinabing, isantibi na natin iyan. Punta ka muna sa bar ni Iris. May gusto akong sabihin sa'yo. Agad namang pumayag si Emily at inend ang tawag. Maya-maya, dumating sina Leopard at Emily. Sinabi ni Philip sa kanila, nakakuha ako ng pagkakataon sa Cougar Squad para sa inyo na bumuo ng combat team kasama ko para pumunta sa Blackwater Forest. Hindi ako sigurado kung gusto mong sumama sa akin, kaya gusto kong pag-usapan ang bagay na ito sa iyo. Mukhang sabik na sabik si Leopard. Boss, seryoso ka ba? Cougar Squad. Puno ng pananabik at pananabik ang mukha ni Leopard. Makahulugang sinulyapan ni Iris si Philip at sinabing, kailan mo kami naisip? Malumanay na sinabi ni Philip, gusto kong linawin na hindi kita pinipilit na pumunta. Nararamdaman ko lang na kung kailangan kong lumaban sa hindi pamilyar na lugar, masanay akong iwan ang likod ko na bukas sa mga taong kilala ko. Ang desisyon ay ganap na nasa iyo. Philip ay hindi maaaring maging mas malinaw tungkol dito. Inilibot ni Iris ang kanyang mga mata at sinabing, sino ang nagmamalasakit sa iyong bukas na likod? Dahil may pagkakataon na sumali sa Cougar Squad, isang tanga lang ang tatanggi. Kabanata 3220. Alam na alam ni Philip ang karakter ni Iris. Palagi niyang sinasabi ang isang bagay na naiiba at ipinapakita ang kanyang sariling katangian. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol dito. Alam niya na siya ay isang babaeng may pananampalataya at katapatan. Kaya naman siya ang pinili niya para bumuo ng battle team kasama niya. Sa pagkakataong ito, napatingin si Philip kay Emily na hindi pa nakakagawa ng desisyon. Ngumiti siya at sinabing, Emily, alam kong kailangan mong alagaan si Lolo, kaya hindi kita pipilitin. Sundin mo lang ang puso mo. Nang marinig iyon, tumango si Emily at sinabi kay Philip, hayaan mo muna akong kausapin si Lolo. Pagkatapos nun, tumalon si Emily sa upuan at pumunta sa gilid. Sa sandaling ito, napatingin si Iris kay Emily na nasa telepono. Mahina niyang sinabi, Philip, sa tingin mo ba ay napakabata pa ni Emily? Medyo maaga pa para makipag-ugnayan siya sa mga ganyang bagay ngayon. Nang makita ni Philip ang pag-aalala sa mga mata ni Iris, sinabi ni Philip kung ang kanyang karanasan sa lahat ng paghihirap at pag-uugali ng mga tao sa kanya sa ibabang palapag na ito ay hindi makapagpapalaki sa kanya, maaari lamang siyang manatili dito sa buong buhay niya. Hindi na nagsalita si Iris. Alam niyang may punto si Philip. Maya-maya, nakangiting naglakad pabalik sa kanilang tatlo si Emily at sinabing, ngayon lang ako nakausap ng aking lolo, at sinabihan niya akong huwag mag-alinlangan para sa kanyang kapakanan. I deserve a better future. Sinabi ni Leopard kay Emily, Emily, huwag kang mag-alala. Bagamat sabay kaming pupunta sa Blackwater Forest, nandito pa rin ang mga kaibigan ko. Ipapaalaga ko sa kanila ang lolo mo. Nang marinig iyon, binuhusan sila ni Philip ng isang balde ng malamig na tubig sa tamang oras. Huwag ka na masyadong excited. Kailangan pa rin nating pumunta sa virtual battlefield at dumaan sa pagsubok para sa combat team, kaya kailangan nating maging pamilyar hanggat maaari sa mga paraan ng pag-atake ng isa't isa at makapasa sa pagsubok bago tayo makapasok sa Blackwater Forest. Pinalakpakan ni Philip ang kanyang mga kamay at sinabi, pumunta tayo ngayon sa arena ng boxing ng Leopard para maging pamilyar sa isa't isa hanggat maaari. Sa sinabi nito, nanguna si Philip at lumabas. Maya-maya, nakarating na sila sa boxing arena ng Leopard. Ang paraan ni Philip para maging pamilyar sila ay ang lumaban. One-on-one basis ang mga laban. Sa kanilang tatlo, salaitan sila sa pakikipaglaban. Ang natalo ay papalitan ng susunod na tao, at nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa buong hapon. Nang mapagod silang tatlo, sinabi ni Philip, lalabas ako para bumili ng pagkain. Pagbalik ko, mag-aaway na kayong tatlo sa akin.
Nang marinig iyon, halos sabay na nagreklamo ang tatlo. Ngumiti lang si Philip. Nagkaroon na silang tatlo ng kaunting pagkakaunawaan sa isa't isa sa panahon ng mga laban, at marami pang damdamin ang nahalo rin. Pagkatapos maglakad-lakad sa mga kalye, nakakita si Philip ng isang fast food restaurant. Ang mga bagay na ibinebenta dito ay medyo simple. Sa wakas ay bumili si Philip ng pagkain pagkatapos ng ilang sandali na paglalakad. Kabanata 3221. Gayunpaman, bago naglakad pabalik si Philip, nakita niya muli si Lorna na may malaking sable sa likod nito. Nang makita niya si Philip ay mabilis siyang naglakad. Sa kanyang matataas na leather na bote at uniforme ng North Battle District, siya ay nagpakita ng kagitingan at kabayanihan. Hinironggan niya ang dinadaanan ni Philip at sinabing, nabalitaan ko na gusto mong bumuo ng sarili mong combat team at sumali sa Cougar Squad para pumunta sa Blackwater Forest. Tumango si Philip at nagtanong, may problema ba? Nakangiting sabi ni Lorna, syempre, walang problema. Gusto lang kitang babalaan na huwag kalagkarin pababa ang pamilyang Finn pagdating ng panahon o papatayin kita ng walang pag-aalinlangan. Habang nagsasalita ay sadyang hinawakan ni Lorna ang malaking sable sa likod niya. Huminga ng mahina si Philip at sinabing, huwag kang mag-alala. Kung kaladkarin ninyo ang inyong mga paa mula sa pamilyang Finn, hindi rin ako maawa. Pagkatapos noon ay umalis na si Philip dala ang binili niyang pagkain. Pagkabalik sa boxing arena ng Leopard, hinati-hati ni Philip ang pagkain sa kanilang tatlo. Sa oras na ito, wala na sa kanila ang natitira, maliban na lamang na itulak ang pagkain sa kanilang mga bibig. Pagkatapos ng hapunan, si Philip ay lumaban sa kanilang tatlo. Kahit sa 1 versus 3 match, wala silang laban. Gusto lang ni Philip na bumuo ng ilang kaugnayan sa kanila, kaya't hiniling niya sa kanila na magpahinga pagkatapos nito. Kinaumagahan, naghanda na ng almusal si Philip. Sunod-sunod na bumangon ang tatlo. Habang kumakain, sinabi ni Iris kay Philip, not bad, you have the potential to be a housekeeper. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, mas maganda ako kaysa sa inaakala mo. Matapos magbiro sa kanilang tatlo, dinala sila ni Philip sa Cougar Squad. Kusa silang biniro ni Philip. Kung tutuusin, kaka-develop pa lang nila ng kanilang mga elemental talents, kaya ang pagpunta sa Cougar Squad ay hindi maiiwasang kabahan sila. Sa makatuwid, sinubukan ni Philip na pagaanan ang kapaligiran upang hindi sila gaanong nakalaan sa kanya. Sa bagay, commanding role na siya simula kahapon. Kung hindi isara ni Philip ang distansya sa pagitan nila, ang mga problema ay madaling mangyari kapag nag-aaway. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Philip ang tatlo sa Cougar Squad. Si Cougar ay wala sa paligid, kaya pinamunuan ni Philip ang grupo ng bahagya sa harapan. Sa isang establishmento na halos 7 tao sa isang pangkat ng labanan, ang pangkat ni Philip na may 4 na tao lamang ay naging napakakapansin-pansin. Nang makita ng mga iyon si Philip at ang iba pa ay agad silang humagalpak ng tawa. Sabihin, mga kaibigan, saan nanggaling itong brigada ng kababaihan? Nang marinig iyon, maliban kay Philip, hindi maganda ang mukha ng tatlo pa. Wala man lang silang maayos na kagamitan. Nandito ba sila para mamatay? Anong tamang kagamitan? Wala silang anumang kagamitan. I mean, mabuti kung wala kang anumang kagamitan, ngunit wala kang mga numero. Tingnan natin. May babae pa nga. At isang bata din. Habang nagsasalita ang mga taong ito, mas naging malupit sila. Si Leopard ang unang nawalan nito. Nang magsimulang makipag-away si Leopard sa isang tao, pinigilan siya ni Philip. Nilinggan ni Philip si Emily at sinabing, Emily, alisin mo ang kanilang kagamitan at hayaan silang lumamig. Alam ni Philip kung ano ang maaaring gawin ni Emily. Ang paggamit ng elemento ng espasyo upang alisin ang kagamitan mula sa mga taong ito ay napakadali. Nang marinig iyon, nakangiting tumango si Emily. Iniunat niya ang kanyang kamay at gumalaw. Dahan-dahan ito, at ang baluti sa kausap ay nahulog sa lupa. Hindi man lang namalaya ng taong iyon. Kabanata 3222. Sa katangi-tanging kakayahan ni Emily sa pagkat sa kalawakan, hindi pa banggitin ang pagtanggal ng armor at protective gear sa katawan ng kabilang partido, kahit nalaslas niya ang kanyang leeg, hindi niya ito mapapansin. Nang makitang lumipat na si Philip at ang kanyang barkada, hindi na nakatiis ang mga tao sa pangkat na iyon at gustong sumugod kay Philip at sa iba pa. Tinapik ni Philip ang balikat ni Iris at sinabing, kumuha ka kaagad pagdating nila rito. Tumango si Iris. Sure enough, as Philip expected, talagang sinugod sila ng mga taong iyon. Gayunpaman, bago pa sila makalapit, ginawan siya ni Iris ng paggalaw. Sa halwang metal na palapag ng bulwagan ng pagsubok na ito, maraming baging ang biglang lumitaw at pumulupot sa mga taong ito. Agad silang nakulong.
Tinapik ni Philip ang balikat ni Leopard at sinabing, kung makalaya sila, huwag mag-atubiling pasabugan sila ng iyong elemento ng apoy. Tumango si Leopard. Pagkatapos, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at naghintay. Nagkagulo ang test hall. Sa oras na ito, ang mga taong iyon ay nakawala sa kanilang mga tanikala. Ang leopardo ay nagliyab at sumabog sa kanila. Bilang isang buong 7 taong koponan, walang sino mang umasa na sapat na ang 3 tao para harapin sila. Sila ay nagtrabaho sa isa't isa ng walang putol din. Itinuring ni Philip ang salungatan na ito bilang kanilang aktwal na pagganap sa labanan. Nang makitang sesolakay na sila, sinabi ni Philip kay Iris, itali mo silang muli. Agad namang kumilo si Iris. Nang huminto ang paggalaw ng mga taong iyon, sinabi ni Philip kay Emily, putulin ang mga baging. Hindi nagatubili si Emily. Ang mga tao sa pangkat na iyon ay bumagsak sa lupa dahil sa pagkawala ng momentum. Sa oras na ito, sinabi ni Philip kay Leopard, tama na. Leopard, bumalik ka. Napaatras si Leopard na gustong humakbang pasulong at bugbugin sila. Lumabas si Cougar sa oras na ito. Ngayon lang niya nakita ang kaganapan. Nilinggan niya ang 7 miyembro ng pangkat at sinabing, umalis ka sa aking paningin. Isa kang kahihiyan. Gayunpaman, sila ay labis na nagalit at sinabi, Commander Yorkshire, kami ay pabaya. Gayunpaman, bago matapos magsalita ang lalaki, pinutol siya ni Cougar. Itigil mo na yang walang kwentang paliwanag mo. Kung pinutol nila ang leeg mo gamit ang space element, sa tingin mo kaya mo pa ba akong tumayo dito at kausapin ako? Sinabi ni Philip kay Cougar, Commander Yorkshire, nakikipagkaibigan lang kami sa ibang mga koponan. Pambihira lang na nanalo kami. Pinipigilan nila tayo. Bumantong hininga si Cougar at sinabing, Philip, hindi mo na kailangang magsalita para sa kanila. Isa lang silang grupo ng mga walang kwentang bagay. Pagkatapos ng isang pause, sumigaw si Cougar, okay, pumasok sa virtual battlefield ng paisa-isa. Ang koponan na may pinakamaikling oras ay nakakakuha ng pinakamahusay na kagamitan. Pagkatapos ng isa pang sulyap sa lahat, idinagdag ni Cougar, ang sinumang matalo sa larangan ng digmaan ay hindi magkakaroon ng hapunan ngayong gabi. Kabanata 3223. Nang makitang handa na ang lahat ng mga squad, sinabi ni Cougar kay Philip, sumama ka sa akin upang kunin ang iyong kagamitan. Tumango si Philip. Ang kagamitan ay maaaring maging mahalaga sa ilang mga emergency. Gayunpaman, nais ni Philip na pumili ng isang bagay na pinakaangkop para sa kanilang 4. Nagulat din si Philip nang dalhin sila ni Cougar sa isang napakagandang arsenal ng kagamitan. Kung tungkol sa kagamitan, ito ay higit pa sa sapat upang armasan ang isang maliit na pangkat ng labanan. Binuksan ni Cougar ang pinto at sinabi kay Philip, bibigyan kita ng kaunting pahinga ngayon. Maaari kang pumili ng anumang kagamitan dito. Nang marinig iyon, agad na kumilos si Philip at ang 3 pa. Kinuha ng 3 ang lahat ng kanilang makakaya. Isang mahabang sibat, isang handgun, at isang sable lamang ang kinuha ni Philip. Ang kanyang gamit ay kumpleto sa baluti. Nang makitang halos armado na ang 3 pa, ngumiti si Philip at sinabing, Leopard, itago mo ang lahat ng kagamitan sa pagtatanggol at alisin ang iba pa. Pagkatapos, tumingin si Philip kay Iris at sinabing, Iris, handgun lang ang kailangan mo. Kung tungkol sa iba pang mga nakakasakit na armas, tanggalin ang mga ito. Tanging ang mga bagay na kinuha ni Emily ay angkop para sa kanyang elemento, at pinapanatili din ni Emily ang mga bagay sa pinakamaliit, na nagpasaya kay Philip. Nang lahat sila ay armado, sinundan muli ni Philip si Cougar palabas. Sa oras na ito, karamihan sa mga koponan ay bumalik mula sa virtual na larangan ng digmaan. Ang pinakamalaking display screen ay nakalista din ang oras na ginamit ng nangungunang 3 koponan. Commander Yorkshire, tingnan natin kung ang panlabas na koponan ng Cougar Squad ay talagang mayroon kung ano ang kinakailangan. May nagudyok sa oras na ito. Ngumiti si Philip at sinabi sa kanyang team, tara na. Alam ni Philip na kailangan niyang pumasok sa larangan ng digmaan sa oras na ito, o mahihirapan si Cougar na magpaliwanag sa kanyang mga tao. Habang pinapanood si Philip at ang iba pa ay pumasok, ibinaling ni Cougar ang kanyang atensyon sa screen. Ang labanan sa loob ay makikita dito, bagaman ito ay virtual. Sa sandaling pumasok sila sa virtual na larangan ng digmaan, sinabi ni Philip kay Leopard, Leopard, lumakad ka sa harapan. Iris, sundan mo si Emily at protektahan mo siya bilang iyong pangunahing prioridad. Nang marinig ang ayos ni Philip, agad silang umalis. Sa galokasyong ito, kinuha ni Philip ang posisyon sa likod. Nandito siya para takpan ang likuran. Nang makita ang eksenang ito, tiningnan ni Cougar ang screen na may singkit na mga mata. Sa virtual na larangan ng digmaan na ito, ang bawat labanan ay random na nabuo, at ang kahirapan ng kalaban ay pareho. Sa hindi kalayuan, isang malaking kakaibang hayop ang biglang lumitaw sa kanilang harapan.
Wow! Hindi pwede. Nakuha talaga nila ang pinakamalakas na larangan ng digmaan para pumatay ng mga kakaibang hayop. Ito ang pinakamahirap na virtual na larangan ng digmaan. Habang nakikinig, nanatiling nakadikit ang mga mata ni Cougar sa screen. Sa virtual na larangan ng digmaan, sinabi ni Philip kay Iris, itali mo ito. Nang hindi na hinintay ang utos ni Philip, ginamit ni Emily ang kanyang space element para salakayin ang kakaibang hayop. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Philip, Iris, itali ang baging sa paligid ng leopard at itapon siya sa kakaibang hayop. Kabanata 3224. Nang marinig ang mga salita ni Philip, ginalaw ni Iris ang kanyang kamay, at isang baging ang nakabalot sa mga paa ni leopard. Ang leopardo ay umungal, at ang kanyang katawan ay nagliyab. Bagamat hindi siya kahanga-hanga tulad ni Philip, ang kanyang paglipat ay medyo kapansin-pansin. Sa kontrol ni Iris, sinisingil ni leopard ang kakaibang hayop. May mga nagninangas na apoy sa kanyang kamay na anyong leopardo. Malamig na huminga ang mga nakakita sa eksenang ito at sinabing, napakalakas ng kakaibang hayop na iyon. Nililigawan lang niya si kamatayan. Biglang tumayo ang kakaibang hayop at hinawakan si leopard gamit ang mga paa nito. Sa makapangyarihang pangangatawan ng halimaw na ito, madaling mapunit si leopard. Gayunpaman, bago lumapag ang pag-atake, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Ang mga harap na paa ng halimaw ay hindi maiangat sa oras na ito, at nakatitig lamang ito ng walang magawa habang sinuntok ni leopard ang ulo nito. Ang nagngangalit na apoy ay nilamon ng halimaw sa isang iglap. Iyon ay dahil sa sandaling iyon, ang mga baging ni Iris ay nakabalot sa hayop mula sa lupa at naipit ito sa lugar. Boom! Bumagsak ang halimaw sa lupa. Patuloy itong sinasalakay ni na Iris, leopard, at Emily. Malinaw, hindi na makalaban ang halimaw na ito. Tapos na ang pagsubok. Kasunod ng electronic voice, lumabas si Philip at ang iba pa sa virtual na larangan ng digmaan. Ang kanilang record ng oras ng pagsubok ay umabot sa pangalawang lugar, na isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Pagkatapos ng lahat, nakuha nila ang pinakamahirap na kakaibang hayop. Bukod dito, sila ay isang pangkat na may 4 na tao, hindi isang kumpletong pangkat na 7 tao. Ang pinakamahalaga, si Philip ay nasa isang namumunong posisyon sa buong oras na hindi gumagawa ng anumang hakbang. Sa madaling salita, 3 tao lamang ang nakaharap sa kakaibang hayop na ito. Kung si Philip ay gumawa ng isang hakbang, o kung ito ay isang 7 tao na koponan, ang record ng Cougar Squad ay malamang na masira. Nang makita sila ni Cougar na papalabas, ngumiti siya at sinabing, Philip, hindi ko akalain na mayroon ka pala talagang space element practitioner na maaaring gumamit ng space barriers. Hanga talaga ako. Nang marinig iyon, ngumiti lang si Philip at sinabing, kung wala ng iba, dadalhin ko ang mga tao ko sa lounge. Nang makakita ng lounge sa gilid, dadalhin na sana ni Philip ang kanyang mga tao para magpahinga. Gusto niyang kausapin silang 3 tungkol sa kanilang teamwork, na mas maganda sana ang ginawa nila ngayon lang. Gusto ni Philip na pag-usapan sila sa pamamagitan ng mga detalye. Agad na sinabi ni Cougar, okay, maaari kang magpahinga. Ngayong gabi, pupunta tayo sa Blackwater Forest. Nang umalis si Philip at ang iba pa, sinabi ni Cougar sa kanyang mga tao, dalhin mo sa akin ang pinakamagandang kagamitan. Ipapadala ko sa kanila ng personal. Pagkatapos noon, naglakad na rin si Cougar papunta sa lounge ni Philip. Nang makita ang eksenang ito, nagsimulang magtalakayan ang mga miyembro ng Cougar Squad. Sobra naman si Commander. Gusto niyang ipadala sa kanila ng personal ang mga kagamitan. Tama na. Hindi sila ang nakakuha ng unang pwesto. Bakit mo sila tretuhin ng ganito? Bagamat nagbubulong-bulungan lang sila, may ibang kahulugan ang mga salitang iyon para sa nakikinig. Ang koponan na nanalo sa unang pwesto ay nagdiriwang noon, ngunit nang marinig nila ang lahat ng pinag-uusapan tungkol dito, sila ay naging hindi masaya. Kabanata 3225. Anong big deal? Ilang elemental talents lang ang pinagsamahan nila. Sa isang tunay na larangan ng digmaan, hindi ako naniniwala na kakayanin nila ito ng ganoon kadali. Pagkatapos sabihin ito, ang mga koponan na natapos na ang kanilang mga hamon sa virtual battlefield ay bumalik sa kanilang mga lounge. Bumalik sa lounge, sinimulang ipaliwanag ni Philip ang mga detalye ng kanilang pagtutulungan kay Emily at sa iba pa. Mayroong 2 punto upang maging eksakto. Ang isa ay kung paano protektahan ang kanilang mga kasamahan sa koponan, at ang isa ay kung paano i-maximize ang pagiging epektibo ng labanan ng koponan. Gayunpaman, bago magsalita ng matagal si Philip, may kasamang pumasok si Cougar. Ang lalaking nasa likod ni Cougar ay may hawak na ilang piraso ng kagamitan at sinabi kay Philip, ito ang pinakabago at pinakamakapangyarihang kagamitan na mayroon tayo sa Cougar Squad. Ibinibigay ko na sila sa iyo ngayon. Ngumiti lang si Philip at sinabing, Commander Yorkshire, hindi namin nakuha ang unang pwesto.
Hindi ka ba natatakot na ang iba ay malungkot sa pagpapadala ng kagamitang ito ng lantaran? Tawa ng tawa si Cooper at sinabing, huwag kang mag-alala. Ang mga bastos na iyon ay karapat-dapat na paluan para malaman nilang may iba pang mas mahusay kaysa sa kanila. Nang marinig iyon, hindi na nagsalita si Philip. Sa pagkakataong ito, in-upgrade din nila ang lahat ng kanilang mga armas at kagamitan. Ang kanilang mga baril ay pinalitan ng mas malalakas na electromagnetic pulse gun, at ang kanilang baluti at mga kalasag ay mas magaan din. Ang antas ng armas sa lupain ng kabilang baybayin ay napakataas, talaga. Sa grupong ito ng 4, si Leopard lamang ang pumili ng martilyo. Pagkaalis ni Cooper, tinuruan ni Philip ang 3 sa kanila ng ilang praktikal na kasanayan sa pakikipaglaban bago niya inutusan silang magpahinga at mabawi ang kanilang lakas. Pagsapit ng hating gabi, biglang tumunog ang kampana sa silid. Binuksan ni Philip ang kanyang mga mata at umupo. Bumangon din ang 3 pa sa oras na ito. Sumulyap si Philip sa kanilang 3 at sinabing, tandaan mo, simula ngayon, ang priority mo ay siguraduhin ang sarili mong kaligtasan. Ang pangalawa ay protektahan ang kaligtasan ng iyong mga kasamahan sa koponan. Pagkasabi nito, lumabas si Felipe kasama nila. Sa labas, lahat ng iba pang mga koponan ay nakahanay, at pinangunahan ni Philip ang kanyang koponan sa huling posisyon. Paglabas nila, mukhang masama ang loob ng mga taga-Cougar Squad nang makita sila. Alam ni Philip na ang nakaraang insidente ay nagdulot ng ilang sama ng loob, ngunit hindi ito isang bagay na maaari niyang kontrolin. Ipinadala ni Cooper ang target na lokasyon sa communicator ng bawat tao at sinabihan silang pumasok sa sasakyang panghimpapawid. Habang nasa daan, kinakabahan sina Leopard, Iris, at Emily. Wala sa kanila ang nakatagpo nito dati. Ngayong papasok na sila sa Blackwater Forest para labanan ang mga hindi kilalang halimaw na iyon, syempre, kinabahan sila. Ang sasakyang panghimpapawid ay lumipad ng mahabang panahon. Nang malapit na itong makarating sa minarkahang target na lokasyon, yumanig ang buong sasakyang panghimpapawid. Baka sa mukha ng lahat ang takot at tensyon. Bumulong si Philip kay Iris, Iris, subukan mong huwag masyadong gumalaw, ngunit gamitin mo ang iyong mga baging para magbigkis tayong 4. Nang marinig iyon, bahagyang tumango si Iris. Kumalat ang mga baging mula sa mga kamay ni Iris at pumulupot sa mga braso ng 4. Pagkatapos noon, isang dagandong ang nagmula sa sasakyang panghimpapawid. Mahigpit itong sinundan ng alarma. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.